chapter 9, and verse 10. Praise God. Si Brad Bernie Vlog nandito. Praise the Lord. Amen. Welcome bro. Kasama ka namin ngayon sa gabi ito. Meron pa bang tao sa labas? Meron pa? Wala na. Nandito na lahat. Si Brad Terence na lang. Si Brad Terence. Amen. So sige, samahan niyo pa ako. Basahin po natin ang text natin na pupunta ng mensahe ng Panginoon sa gabi ito. Sabi sa Luke 9, verse 1 until 5. Doon muna bro. Ano na? Okay pa kayo dyan? Okay, sige, ikaw muna para mabilis tayo. Amen. Sabi sa Luke 9, verses 1 to 5. Sabi niya dyan. Sige, samahan niyo po ako. Sabi niya, help me. And he called the 12 together and gave them power and authority over all demons and cure diseases. And he sent them out to proclaim the kingdom of God and to heal. Verse 3, and he said to them, take nothing for your journey, no staff, nor bag, nor bread, nor money, and do not have 2 tunics. And verse 4, and whatever house you enter, stay there, and from there depart. Verse 5, and wherever they do not receive you, when you leave that town, shake off the dust from your feet as a testimony against them. And verse 10, may 10 yan Brad, yung sunod niya. Verse 10. Lang. Verse 10, and the apostles, when they were returned, told him all they had done. And he took them and went aside privately into a desert place belonging to the city called Bethsaida. So, purihin ang pagkabasa ng salita ng Panginoon. Amen! Amen. Praise God. So, ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito will deal about leadership. Sino na mga leaders dito? Leaders! Leaders! You are leaders! Mga leaders po tayo. So, naparami na pong pag-aaral pagdating sa leadership. And I think may nakaabang din ata na leadership teaching. Anong title na? Joshua, if I'm not mistaken. Joshua Leadership. Kita po yun. So, napakarami na po during those years na po ay nag-aaral. Isa sa mga sa amin is M4M, Mentoring for Multiplication. So, isa po yun. So, marami po tayong paghuhugutan pagdating sa leadership. Pero the best person na pwede nating kunan ng halimbawa ay walang iba kundi ang leadership ni Jesus Christ. Amen. For He is the true leader of all leaders. Amen. He is the King of kings. Ready na? Okay na? Hindi na tayo maghang. Okay na. So, imay-mayin po natin dito. Meron pong 4 na bagay tayo na makikita dito. It's a method na kung saan pinatter ni Jesus Christ, our Lord, to raise a disciple, to raise a leader. And if ever we catch yung revelation, how did He do it, we will become successful sa ginagawa po natin sa mga ministry na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon. No, every churches, meron silang ways, meron silang methods. May mga ways and methods silang kinonstruct. Then, yung iba doon ay binabaro ng ibang churches din, then implement doon sa ibang churches din, para may masundan pagdating sa leadership. Okay? So, iba-ibang ways. Ang iba dyan, inuhugot nila tulad nitong nakita natin last time, nitong nakaraan, which is Joshua leadership. Joshua was a great leader, by the way. Moises was a great leader. Sino pa mga leader? David was a great leader. Joseph was a great leader. But the greatest of all leaders
dyan sa verse 1, ano sabi niya dyan? And he called the 12 together and gave them what? Power and authority over all demons and cure diseases. No? When Jesus had called the 12 together, he gave them power and authority to drive out all demons and to cure diseases. So this is the pattern of Jesus Christ. Before he sent out yung kanyang mga disciple, the first thing he gave is power. Power. Remember, sabi ng Bible, we are fighting. So there's a fight. There's a fight. Spiritual battle. We are fighting not against flesh and blood, but against principalities, against rulers. So those things, spiritual things. So imagine you go to a battle and you were not trained. You do not possess power. So paano yan? Pupunta ka sa labanan, wala kang baril. Anong gagawin mo doon? Which is, yun ang ginagawa ng iba. Dahil sila ay nakapag-aral na kunwari, sige, ikaw na. Good to go ka na. No. You must be equipped. Diba sa isang sundalo, we are called soldiers of Christ. Tama? As a soldier, bago ka ipadala sa isang battle, anong ginagawa mo na sa'yo? You will be trained. You will be equipped. You will be empowered. Nakita natin mga kapatid. Ayan. Jesus Christ's pattern of developing a disciple or a leader. One of those things na binibigay niya, so nakita natin yung Vitus, in fact, yan, no, pinapadala niya, is to give them first power. Power. And authority. Magkaiba yung dalawang yun. Magkaiba yung dalawang yun. Sabi niya yan, he gave them power and authority to drive out all demons. So imagine, you are intellectually loaded pagdating sa magiging Christian, but you don't know how to use scriptures. So no power, meron kang information, wala kang revelation, walang lalabas na power sa'yo. So imagine one time you are sharing the gospel, then nagmanifest yung demon, anong gagawin mo? Because this is kingdom versus kingdom. The kingdom of darkness and the kingdom of light. Ano ba ating mga kapatid? No, sa iba, Christianity is just a normal Christianity. But no, it's not. It's a war. Spiritual war. That's why you are called Christians, because you are a follower of Jesus Christ. That's why He gave you the Holy Spirit for you to have power. Time will come, you will encounter things like that. Sa iba sa inyo, nag-start pa lang. But as you go on, the Lord will bring you into a deeper walk with Him. You start to encounter spiritual things. So, anong gagawin mo? So, as a leader, as you equip nung mga inaalagaan mo, isa doon is to teach them how to release the power. That's why you were taught, anong tinuro sa inyo? Anointing. For some of them, hindi lahat dito nakapag-aral, but we had a series of anointing, how to release power sa isang mananampalataya. Yes, there's power inside of you, but do you know how to release? Yan ang question ng iba. I speak in tongues. Ngayon, ano na? There's a way how to release power. There's a way how to increase power. There's a way to multiply power. Remember those time na inaral nyo yan. And lastly was the multiplication of power. God will give you power bit by bit. He will not give you, sobrang laki, hindi mo kakayanin. So as you go on, start to increase. Walang pinagkaiba doon sa parable of the talent. Sabi niya, mapagkatiwalaan ka sa maliit, then later on, I will start to give you more. Ganun lagi ang principle.
magulang sa mga churches. They teach principles, they teach ways, but they never taught power. You cannot fulfill your goal without power. Jesus Christ was filled with the Holy Spirit, but yet, He needed to go through the wilderness, at paglabas niya doon, sabi ng Bible, He come out with power. Different scenario. Which is ang pagkaintindi ng iba, since I have the Holy Spirit, I can have power. No. You must learn how to release. Which is talaga yun ang pagkaunawa ng iba, dahil sila ay nabaptize na, so they have the power. No, there's two streams pagdating sa power, which is called anointing. The first one which is in you, and the one upon you. The one in you is to sustain you as a Christian. In the book of Corinthians, sabi niya, you are anointed. Ang purpose ng anointing na yun is just for you to sustain as a Christian. It has nothing to do sa ministry. So pag hindi mo nintindihan yung pinagkaiba, akala mo meron ka na, wala pa. In the book of Acts 1:8, sabi ng Bible doon, you will receive power. Power. Not the presence, power. Presence is different from power. If you have the Holy Spirit, you have the presence of the Holy Spirit. Pag mayroon kang Espiritu ng Diyos, nandoon yung presensya ng Diyos. But still, iba yung power. Iba pa siya. Hindi siya pareho. The power is the result of the presence. So tama yan. Every Christian is anointed as a Christian. That's for your walk. Kailangan mo yan. As a Christian, yun ang magsusustain sa'yo. That dunamis power na sa loob mo. Never kang makawalk as a Christian without the Holy Spirit sa loob mo. But still, you need the unction of the Holy Spirit upon you, for the ministry. So I pray na ang bagay na yun ay maituro sa church so that the church will grow. There are three things na dapat maunawaan ng isang Kristiyano. The first thing is the thing called calling. Dapat alam mo yung calling mo. Ano bang bahagi ko dito? Hindi pwedeng ikaw lahat. Your calling is your identity. Ano ka ba? Ano bang purpose mo sa buhay? Bakit ka nilikha ni Lord? Number 2 is your gifting. Anong gifting? Is the God-given ability. Ito yung abilidad na binigay sa'yo to fulfill the call. And number 3 is the anointing, power to fulfill the purpose of the call. So 3 things. 3 things. The church must be taught about power, not just presence. Yes, presence is good. It's good, but still you need power. Satan has a power. It's power versus power. Kailangan natin yun. That's why He gave power. Bago sila pupunta kung saan mag-ministry, you must possess first power. Lincoln Shore is a territory na kailangang i-invade, but without power, you cannot. That's why napakarami natin because we use power there. It's a battle. It took how many years before na-conquer yung place na yan? Of course, hindi lahat ay makukuha mo para kay Lord. But tingnan nyo naman. And also sabi niya dyan is the authority. So anong pinagkaiba ng authority at power? Example ng police, meron siyang baril. So meron siyang power. Di ba kahit ikaw kung may baril ka, matapang ka. Kasi alam mo meron kang power to kill. At the same time, ang police meron din siyang authority using his uniform. But there are people that they have power but they are not authorized. May mga civilian na merong baril pero illegal. So hindi sila authorized. So you must have both. Power and authority. Nalala nyo
doon sa gospel, sabi niya, Lord, we cast out demon in your name. Power. Pero sabi ni Lord, I do not know you. You're not authorized. But they had power. Because there's a way to release power and there's a way to tap to that power. And pagdating sa power, there are 3 things na major ways how to receive power. Number 1 is yung ano yan? Your intimacy sa Panginoon. Example, si Moises, he was so intimate with the Lord. Grabe siya ka-intimate kay Lord. Nung umakyat sa bundok, yung glory ni Lord nag-stick sa kanya. Pagbaba niya, yung liwanag ng Lord, bitbit niya. Pag natutunan mo yung secret place, that's the way to release power. Number 2 to release power is called what? If you learn and understand the spiritual principles ng Diyos. Example, kung gusto mo ng tinatawag na divine favor, ang kailangan mo lang gawin is aralin mo yung spiritual system na pinut up, example ni Esther. Na-win niya yung battle without a fight. Anong ginamit niya? Divine favor. System, spiritual system. Kung gusto mo prosperity without fighting or anything, just follow the system na pinut up ni Abraham. He was blessed, sabi niya, hanggang dun sa ganun po lagi. May tinatawag na spiritual systems. Example, yung tithes and offerings ninyo, alam ko yung iba pinagpipray nila yan. Pero whether you like it or not, kahit ipag-pray nyo man hindi, the moment you comply, sabi ng Bible, the moment you give, you receive. It's called system. Yan is spiritual laws na inilatag ng Panginoon sa spiritual realm. That the moment you comply, it will come naturally. Pag sumunod ka sa sinabi niya, kahit hindi mo yan ipag-pray, mag-work yan kasi yan ay naka-set up na. And number 3 is called impartation. Impartation, mag-tap ka, makikunik ka doon sa taong may anointing. Through the laying of hands, through proclamation of those things. Example, yung babaeng may dugo. Dumudugo ng ilang taon ulit yun? 12 taon, sabi ni Brad Merlin. See? Sabi niya, maawakan ko lang. Sabi niya, di ba? Maawakan ko lang yung laylayan ng damit ng Panginoong Hesus. Tingnan mo naman yung story doon. Dumaan si Jesus Christ. Tama ba ako? Tapos anong ginawa niya? Nahawakan niya. Hindi nga pinag-pray ni Jesus Christ. Ano nangyari? Nung nahawakan niya, she was healed without even the consent of Jesus Christ. So the moment she tapped, she connected. The power was released. In fact, sabi ni Lord, may nag-release sa akin na hindi ko alam. See? It's called impartation. Impartation. And by the way, ang impartation is the key, siyang susi to accelerate. Kung gusto mo mabilis kang lumago, empowered ka, na maghanap ka ng someone na anointed and tap to that person. Example, pastors. Mag-tap ka sa kanila. The anointing upon their lives, ang anointing sa kanila, yung power sa kanila. Nagra-rap sa'yo. Ganun ang principle. Kita mo, sino lagi kasama ni pastor? Para na rin siyang nagiging pastor. Kasi nagkakaroon ng transfer. Ang tawag doon, impartation. Ako na rin. Even sa literal na pamumuhay, kung lagi mo kasama kunwari isang tao, ang kanyang mentality is something na high, o kaya something na business person, kahit ikaw hindi, later on, parang ka na rin katulad niya. Impartation pa rin yun. So, it will happen sa natural and even sa spiritual. Naintindihan po natin mga kapatid. So, ang point number 1 po natin, before He sends His disciple is, nandito ka na pala, He empowered them for a mission. So, bago kayo, since kayo ay nangangalaga na kayo, di ba? Bago nyo i-send yung mga inaalagaan ninyo, empowered nyo muna. Equip nyo muna. Huwag
Huwag nyo basta-basta, sige, pira na. No. Dati ganon din ako. But later on, as I walk with the Lord, tinuturuan tayo ng Panginoon. Maganda yan, sumama kayo sa mga ministry na kung saan inaano nila. But again, bilang mga naglilingkod, bilang mga naglilid, responsibility ninyo na i-equip yung mga inaalagaan. Hindi yung okay na yan kasi saved na siya. Salvation is not the goal. Ang salvation is only a starting point. Kung ang gusto lang ni Lord is para maligtas ka, malamang kinuha ka na niya noong nagbuo ka. Because you still have a purpose na dapat mong ganapin. And for that, para mangyari yan, kailangan mo ng empowerment. Amen. Anong point number 1 natin? He empowered them for a mission. Okay. Verse 2. Tingnan natin ang verse 2. Never forget that one. Verse 2. Ako na ba? Amen. Sabi niya dyan, and he said to them, take nothing for your journey. Wala kang dadalhin, Brad Bernie, pag ikaw ay nagmisyon. Neither a staff, a bag, tinapay, pera. Do not even have 2 tunics apiece. Whatever house you enter, stay there until you leave that city. Sinong gusto mag-mission dito? My heart na mag-mission. Gusto mo ba mag-mission? May iba. No? Ay, ano pala? Yun, sa likod. Meron dyan. Nag-GPS ba yun? Ito ba yung ano ninyo? Okay. And actually, ang ganitong pag-unawain mo yung part na ganyan, of course, not all the time na ganon. Pag-unawain mo yung konteksto niya, there are times na kung saan inutusan sila ng Lord na wala silang dadalhin. But not all the time. Kasi bakit? Di ba meron silang treasurer? Kailangan pa rin nilang bumili. Ibig sabihin, kailangan ng pagkain din tulad dito. So, ibig sabihin, ito isang bahagi lamang ng pag-utos ng Lord. Hindi ito all, not all the time. Kasi pagkaintindi ng iba, pag missionary ka, ito yung buhay mo every single day. No. Hindi po ganun. There are times na isisend ka ng Lord sa isang situation, sa isang place, na ganito ang kalagayan, which is kinawata ng iba, no? But pagkaunawa ko, may bit-bit pa rin sila. May bako. Sabi nito, wala. Paano yan? Sabi niya, wala yun. He said to them, take nothing for journey. Neither staff, nor bag, nor bread, nor money, and do not even have 2 tunics apiece. Whatever house you enter, stay there until you leave that city. Sa ibang translation yan, sabi niya, he instruct. Binigyan niya ng instruction. Binigyan niya ng instruction. So, point number 2 natin, he gave them specific instruction. So, number 1, he empowered them for a mission. Number 2, he gave them specific instruction. Specifically, nalala ko minsan sabi ng isang kapatid, siya daw ay binigyan ng task na tumayo dito. Sabi sa kanya, siya ay ano ba yun? Mag-preach ba? Mag-exhort o ano? Tapos ang sabi sa kanya, basta mag-meditate ka. Naisip niya, paano mag-meditate? Hindi ko rin alam. Basta mag-meditate ka, sabi sa kanya. Basta tumayo ka doon. See? Imagine yung ganung situation. Pagdating mo to, dito ngangala-ngala ka kasi hindi ka naman nabigyan ng specific instruction. Hindi ka naturuan ng tama. Ay, matagal na yan, kaya pwede na yung tumayo. Ganun ba ang ways ng Panginoong Isus? Hindi. Bago kanya patayuin, sabi niya dyan, he gave them specific instruction. Bakit mo tatayo ka dito, magre-represent ka sa Lord? Hindi mo alam kung anong gagawin mo, basta tumayo ka. Kasi matagal ka na. Kasi masikasig ka. Kailan pa naging batayan nyo ng Lord? Kaya tayo nag-aaral. We are following the steps and method of Jesus Christ. Yes, may mga ways sila, but still sabi nga, the best way to follow is the Lord Himself. Never kang magkakamali. Pag sinunod mo yung sinabi niya. Kasi siya nagsabi. Si Moises nagkamali, by the way. Si Paul nagkamali. Minsan sa isang lugar,
ang sabi ng Holy Spirit, no. See? But pag si Lord ang sinunod mo, guaranteed, success ang ending mo. Nakuha na din. Kaya dapat si Lord lagi, the Lord is my shepherd. Hindi si Brad Noah, si Lord. Pag si Lord ang shepherd mo, you shall not want. Amen! Palapakan nyo natin ang Lord. Nakita natin mga kapatid, no? Specifically, kasi may mga situation sa paglalakad natin bilang mga mananampalataya na kung saan hindi natin alam ang gagawin. So kaya nga ang Lord, ini-equip tayo, tinuturuan. So ngayon, ikaw bilang example is ikaw sa leader. Example, si Brad Joey, bago ko siya iwanan. Daling ko rin sa literal. Bago ko siya iwanan, Brad Joey, pag ganito ang nangyari, ganito gawin mo. Hindi pa nangyari yun, ha? Hindi pa ganitong sitwasyon, ganito gawin mo. Specifically, binibigyan na natin siya ng solusyon sa magiging problema niya later on. So, wag mo siyang hayaang nakahang. Bye-bye! Ikaw na dyan. Hindi ganun, mga kapatid. Be responsible pagdating sa leadership na binigay sa inyo. Wag niyo iwanan yung mga pinapaalagaan sa inyo na basta-basta na lang. Equip them, pour out your heart to them, instruct them specifically. Lahat ng natutunan mo na pwede mo impart sa kanya, ibigay mo yan. Brad Bernie, ganun dapat. Kaya yung iba, pag iniwanan sila ni pastor nila, kunwari, may BS ngayon, tapos wala si pastor, ano nangyayari? Yes, wala si pastor! Hindi dapat ganun, kasi hindi nila alam ang gagawin nila eh. Pero kung na-instructan sila, kahit wala si leader, kahit wala si pastor, gumagana sila. Ganun ang tamang leadership. Marunong ka mag-delegate ng task. Kay Lord niyo matutunan yan. Tama ba ako, bro? Di ba ganun yung iba? So, hindi pwedeng gaganon-ganon lang. Turuan mo bit by bit. Instruct them specifically. Paano pag ganito ang nangyari? Anong gagawin mo? Para the moment na iniwanan mo, ay alam niya yung gagawin niya. Di ba si Moises, bago siya umalis, sabi ng Lord, Moises, lahat ng natutunan mo, ipasa mo kay Joshua. I-prepare mo na siya. Para pag alis mo, alam niya yung gagawin niya. Same with Paul and Timothy. Lord with the disciples. Ganun dapat ang tamang leadership. Naunawan? Amen. So, He gave them specific instruction. Okay, so, dalawa na lang. Bilis natin ah. So, 9 na. Okay, next verse. Luke 9:5. Let's go for this. Sabi niya dyan, and whosoever will not receive you when you go out of that city, shake off the very dust from your feet for a testimony against them. Oh, mabigat ito. Sabi niya, sign natin. And whosoever will not receive you, pag hindi niya kayo tinanggap, hindi niya tinanggap yung mensaheng bit-bit ninyo. Naka-experience na tayo nito, tama? Okay. Napakaganda nito, bakit? Matututo tayo kung anong gagawin natin pag ganun na nangyari. Brad Bernie, maganda ito. Sabi niya dyan, kapag nangyari yan, pag hindi niya tinanggap yung bit-bit yung mensahe, where you pour out your heart, binigay mo na yung dapat mo maibigay. When you go out of that city, sabi niya, shake off. May ibig sabihin yan, the very dust from your feet for a testimony against them. So pagbalikan mo ang cultural background, ibig sabihin ko ano yung kultura, bakit shake off? Ganun. Kasi tanda natin, yung mga Israelites, no, they are very religious. Ayaw nilang makisalamuha sa mga hintil. So bawat pagkakataon na dumadaan sila sa isang lugar ng mga hintil, sinishake off nila yung kanilang paa. Ibig sabihin, we have nothing with you. We are separate from you. Okay? Now, pagdalhin mo dito
sa context nito, sa pinag-uusapan nito, sabi niya, ang kanilang subject dyan is hindi hintil, katulad nilang Israelite, sabi niya. Ngayon, pag sinira na nila ng gospel, sabi, tapos hindi pa rin nakinig at ayaw tanggapin, i-shake off mo rin, sabi niya, kahit kapwa mo yan, mga kapwa mo yan, Hebrew, Israelites, bakit? The same. Sabi niya, the moment pinroclaim mo na yung word, pinur out mo na, nailatag mo ng maayos, still, intentionally, ayaw niya. I-shake off mo yung pamon. Sabi niya. Ibig sabihin, wala na kami ha. Sinabi ko na sa'yo. Sinare ko na sa'yo. Pinur out ko na sa'yo. Eh kung ayaw mo talaga, wala na kaming responsibility doon. Nagawa na namin yung aming bahagi. Nakuha. Yes, we have compassion. Of course, we have compassion. Pero sometimes, nami-misuse natin ang compassion. Ito, imagine. Sabi niya nga dyan, ang Panginoon to ha, si Lord to nagsabi. Si Lord mismo to nagsabi. Kung ayaw nila, ano gagawin mo? Minsan ginagawa natin, pinagpupumilit natin. Huwag niyong pilitin. Ibig ng Lord, hindi namin pilit. Kung ayaw niya ng kaligtasan at gusto niya ng buhay, ng kawalan, ayaw niya mag-response. Sabi ni Lord mismo, bayaan mo, ayaw niya eh. Minsan pinagpipilit talaga na, sige kasi, nakita mo yung walang response. Walang response. Anong gagawin mo? Na-stuck ka rin katulad nila. Imbis na nagamit ka pa dun sa iba. Yun ang kalagayan ng iba. Nakita mo wala kang makitang life there. There's no life there. Nobody responds to your message. Sabi ng Bible natin, we must be led by the Holy Spirit, not by emotion. Kasi minsan, ang dami mo nang in-invest dyan. Kaya ayaw mong bitawan. Hindi ganun. Ang dami pa doon ang kailangan ng time mo na pwedeng paggamitan ng Lord sa'yo. Go there. Naintindihan niyo? Pour out your heart. Yes, pour out your heart. Ibigay mo ang pinaka pwede mo maibigay. Pero pag nakita mo na talagang sarado, punta ka sa iba. Marami pang nangailangan ng kaligtasan. Naintindihan natin mga kapatid. So sabi na sa point number 3 natin, He told them how to deal with tough situation. So sa mga sitwasyon na mahirap yun, tough, makin mo. Lord, pag iniwanan ko to, alam mo mangyayari dito. It was a tough decision. Mahirap na decision. Pero kailangan minsan gawin. During those times na ako ay nangangalaga sa first batch ng Ligon Shore, may isa doon taga Pampanga. Talagang napupunta siya dito. Nakaka-attend siya. Pero nung siya ay dumaan na sa pagsubok, ayaw niya na. Kasi ang pagkakilala niya lang kay Lord, God is a God of blessing. May mga ganon. Gusto nila kay Lord, basta blessing lang kasi may kailangan lang sila, ito, ganyan. Pag ganon ang pagkakilala mo kay Lord, hindi mo nakakilala ang Panginoon. Isang bahagi lang yon. The moment na test na ang kanyang faith, ayaw niya na. Akala ko pag sumama ako, hallelujah na. Praise the Lord na lang. Hindi ah. Kaya nga may faith ka eh. Ang faith mo, tutubo doon sa mga pagsubok na dumadaan sa'yo. Di ba, may asawa ka? Saan tumitibay ang relasyon ninyo? Di ba sa mga pagsubok? Doon nyo napapatunayan na mahal nyo ang bawat isa. Dapat maunawaan natin yan. Minsan konting pitik lang, ayaw mo na. Anong klase yun? Tama. Gumigib up ka ba agad sa anak mo? Hindi, di ba? So kasi anong dahilan? Kasi mahal mo siya. Doon mo napapatunayan yung
pag-ibig mo sa Kanya. Dapat magiging clear yan sa bawat isa. Kunting ano lang minsan, nawalan ka lang ng ano, ayaw mo na. Ba't ganito na lang palagi? Hindi tinuturuan ka nga ng Lord na lalong kumapit sa Kanya. Nakaka natin mga kapatid. Bago mo ma-receive yung nais ng Lord, which is the best for you, idadaan ka muna ng Lord sa proseso. Ganun po ang Panginoon. Amen? Nakaka natin. So, anong una kanina again? He empowered them for a mission. Number 2, as a leader, kailangan mong gawin. He gave them specific instruction. And number 3, teach them how to deal tough situation. Turuan niyo po yung mga inalagaan ninyo kung paano harapin, hindi takbuhan, harapin ang mga sitwasyon na mahirap. Teach them. Di ba, Brad Norbert, ano? Kailangan tinuturuan ng tama. Hindi puro, ano minsan, okay lang yan. Paki-push nga dito kasama sa ano, yung 2 Timothy 3:16. Alam niyo yung purpose ng Word of God, no? Kasi mahilig po tayo mag-encourage, di ba? Sino mahilig dito mag-encourage? Encouragement po is good. Yan ay gift ng Lord. But hindi siya useful sa lahat ng pagkakataon. I will make this one to you. Sige. Kasi minsan ganun tayo eh. Gusto natin lagi encourage mo ng Brad. May pagkakataon sa encouragement. May mga pagkakataon na kailangan ng encouragement. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon. Amen? Kasi ang purpose ng Word of God sa buhay mo at sa buhay ko, sabi niya dyan, all Scripture, lahat ng Scripture na nakasulat dyan sa Bible natin, is given by inspiration. Inspiration ito ng Lord and profitable. Di ba may Tagalog niyan? Isahan mo ako ng Tagalog. Isahan mo ako ng okay ba dyan? Yan, ha? Sabi niya, lahat ng kasulatan ay sinulat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. See? Doon pala makita mo na yung Word of God has a power, but you must learn how to use. Parang, di ba ang Word of God sabi, parang espada. Pero hindi ibig sabihin na may espada ka, ay gamit na, malibang marunong ka rin gumamit ito. Kasi tulad ng nakaraan, nag-practice kami ng driving. si Brad Noel, ang galing niya. Kasi dalawa eh, sa paa, saka sa kamay. So, nung nakapokus na sa paa, nainiwan niya yung kamay. Nandun yung manubela, yun nga lang, hindi niya alam paano gamitin. So, siguro, paano mo ginawa yun? Ginanon-ganon mo rin sa baba, o paano ba? So, ibig sabihin na kahit nandun yung manubela, pero dahil hindi niya alam paano gamitin, so, gumanon. So, ganun din. Even the Word of God is powerful. Pag hindi natin alam paano gamitin, it's still useless. Naintindihan niyo? So, kailangan alam natin. Sabi niya, pero dapat clear ha, na ang lahat ng kasulatan ay may kapangyarihan yan. Ngayon, at mapapakinabangan, una saan? Sa pagtuturo ng katotohanan. At ang katotohanan ay masakit. So, masakit. Pag sinabihan ka ng truth, di ba masakit? Maganda yun. Alam mo bakit? Every time na masakit, may natatapyas. Pag walang masakit, ibig sabihin walang natatapyas. Di ba nagbabasa kayo ng Word of God? Minsan ba napansin nyo, parang lahat ay papunta sa iba, hindi para sa iyo. Nakikita ko si ano to eh. Si ano to. Minsan ba nakikita mo yung sarili mo, ikaw yun? Pag wala kang nakikita patungkol sa iyo, walang tinatapyas, may mali sa iyo. Sino ganun magbasa? Ganun din ako minsan. Hindi, pero kailangan. Kasi Word of God, dapat unang-una sa akin to kasi ako nagbabasa eh.
motivation dapat natin, every time na tumatayo dito, ang bawat isa sa atin is to speak the truth. Jesus Christ, He came to the world, sabi